Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka na makisabay sa damdamin ng kwentong ito. I-comments mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Masarap kasing isipin na habang nakikinig ka sa kwentong ito, para tayong magkakasama sa iisang sandali kahit magkakalayuman tayo ng lugar. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng isang babaeng 5 taon nang namumuhay sa sakit. Hindi niya alam na ang nakaraan pala na pilit niyang ibinaon ay kusaring babalik para guluhin at baguhin ang buong buhay niya. 5 taon nang biyuda si Isabela Fuentebella. Pero sa tuwing bumabangon siya tuwing madaling araw, pakiramdam niya ay kagabi lang nangyari ang lahat. Sa maliit nilang inuupahang bahay sa Lucena, araw-araw ay pare-pareho ang eksena. Gigising siya bago sumikat ang araw. Magpapakulo ng tubig, maghahanda ng simpleng almusal para sa anak niyang si Micaela, at saka haharap sa tambak na labada at mga retasong tela na tinatanggap niyang tahiin para maipangtustos sa mag-iina. Wala nang luho sa buhay niya. Wala na ring panahon para sa sariling pagdadalamhati. Dahil sa bawat luha niya, katumbas noon ay oras na dapat sana'y inilaan niya sa paghahanap buhay. "Ma, gising na po ako," namanghinang sabi ni Micaela isang umaga habang kusot ang mata at yakap ang lumang unan. Ngumiti si Isabela kahit mabigat ang dibdib niya. "Sige anak, maghilamos ka na. Niluto ko na yung itlog. Huwag kang mag-alala, may baon ka mamaya." "Opo, Ma." Nag-atubili si Micaela. "Pwede ko bang isuot yung puting ribbon ko? Yung sabi ni teacher bagay daw sa akin." "Pwede anak." Inayos ni Isabela ang buhok nito at marahang haplos ang pinsing ng bata. "Bagay na bagay sa'yo kahit ano pasuot mo." Ganito lagi si Isabela sa anak. Mahinahon, maalaga, pinipilit maging buo kahit matagal nang may bahagi ng puso niyang tila namatay na rin kasama ng asawa niyang si Leandro Valmoria. Bago pa dumating ang trahedya sa buhay nila, simple pero masaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Hindi sila mayaman, pero hindi rin salat. Si Leandro ay isang project engineer na kilala sa pagiging masipag at tahimik. Hindi ito palasama sa bisyo at higit sa lahat, mahal na mahal nito si Isabela at si Micaela. Tuwing linggo, sabay silang nagsisimba at pagkatapos ay kakain ng pansit habhab sa paborito nilang maliit na kainan sa bayan. Sa gabi naman, mahilig magkwento si Leandro tungkol sa pangarap niyang makabili sila ng sariling bahay. "Bella," minsan sabi ni Leandro habang nakahiga silang magkatabi noon, "balang araw, hindi na tayo mangungupahan. Gusto ko yung bahay natin may maliit na amdin sa harap, tapos may sampayan sa likod para hindi ka na masikipan." Napangiti noon si Isabela. "Basta ba may kusina akong maaliwalas at may bintana? Gusto kong may bintana." Tinawanan siya ni Leandro at marahang yakap. "Sige, bintanang malaki para araw-araw kang maliwanagan." Pero tila napakabilis burahin ng buhay ang mga masasayang pangarap. Nagbago ang lahat nang nagsangkot si Leandro sa isang sunog sa lumang bodega sa Maynila. Iyon ang opisyal na kwento. Sinabing may nasunog na mga dokumento, may electrical fault at kasama raw si Leandro sa mga hindi nakalabas. Hindi na nakitang maayos ang katawan nito dahil halos hindi na makilala. Isang salyadong kabaong ang inuwi sa Lucena. At iyon ang pinilit tanggapin ni Isabela kahit sa kaibuturan ng puso niya noon ay may kung anong hindi maipaliwanag na kirot at pag-aalinlangan. Sa burol pa lang, ramdam na niya ang unti-unting pagkawasak ng mundo niya. Mas masakit pa roon ang pakikitungo ng ilan sa mga dapat sanay karamay niya. Lalong-lalo na ang biyenan niyang si Rosenda Valmoria, isang babaeng hindi kailanmang naging malapit sa kanya. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagpakapagod ng ganyan ng anak ko." Malamig na sabi ni Rosenda sa kanya minsang gabi ng burol habang walang ibang nakakarinig. Napatulala siya. Namumugto na ang mga mata niya sa kakaiyak pero sa sandaling iyon ay tila tuyo lahat ng luha niya. "Nanay, hindi ko po siya pinilit sa kahit ano." Nanginginig siyang sagot. Umismid si Rosenda. "Hindi mo kailangan sabihin. Kita naman." Hindi na siya sumagot. Tinignan na lamang niya ang kabaong na tila may malaking lihim na ikinukubli sa loob. Sa dami ng kirot na pinapasan niya, pinili niyang manahimik dahil iyon lang ang kaya niya noon. Pagkatapos ng libing, akala ni Isabela ay kahit paano ay makakapagsimula na siyang hilumin.
pero hindi pala ganoon kadali. Ilang linggo lamang ang lumipas, may mga lalaking dumating sa bahay nila para maningil ng perang sinasabing utang ni Leandro. Isa sa mga unang dumating ay si Tomas Virey, ang dati raw kasosyo ni Leandro sa ilang proyekto. Maayos manamit, mabango at laging parang may nangiting hindi mo mabasa kung totoo ba o mapaglamang. Bella, malambing nitong sambit habang nakaupo sa lumang silya sa sala nila. Alam kong hindi ito ang tamang panahon, pero kailangan lang talaga. Malaki ang naiwan niyang obligasyon. Napatingin si Isabela. Anong obligasyon po? Hindi po nagsabi sa akin si Leandro ng kahit anong utang. Bahagyang umiling si Tomas na para bang siya pa ang may malasakit. Maraming bagay ang hindi sinasabi ng mga lalaki para hindi mag-alala ang asawa. Ganon talaga. Pero sana makipagtulungan ka. Kung may mga dokumento siya diyan, baka pwedeng makita. Hindi kumibo si Isabela. Kahit noon pa, hindi na niya gusto ang paraan ng pagsasalita ni Tomas. Masyadong pino, masyadong maingat, masyadong tila sanay magsinungaling nang hindi nahahalata. Mula noon, panapanahon nang sumusulpot si Tomas sa buhay niya. Minsan sa bahay, minsan sa palengke, minsan sa labas ng eskwelahan ni Micaela. Hindi naman siya tahasang nananakot noon, pero sapat na ang tono at presensya nito para makaramdam si Isabela ng matinding pagkabalisa. Sa kabila nito, hindi siya pinabayaan ng ilang taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Nariyan si Marites Leorin, matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Si Marites ang madalas mag-abot ng ulam kapag kapos si Isabela. Siya rin ang sumasalo kay Micaela kapag may tinatapos na labada si Isabela hanggang gabi. Bella, makinig ka, minsang sabi ni Marites habang tinutulungan siyang magsampay. Hindi pwedeng araw-araw mong kinakain lahat ng sakit mag-isa. Masisiraan ka ng bait niyan. Mapait siyang ngumiti. Minsan nga naiisip ko, Tess, baka mas madaling mabaliw kaysa mabuhay na ganito. Agad humarap si Isabela sa kanya. Wag na wag mong sasabihin yan. Hindi mo pwedeng iwan si Micaela at lalong hindi mo pwedeng hayaan na ang mga taong nanakit sa inyo ang siyang manalo. Tahimik na napayuko si Isabela. Alam niyang tama ang kaibigan niya, pero may mga gabing ubos na talaga siya. May mga kapitbahay din silang hindi nagsawang tumulong. Si Aling Celia, na madalas magbantay kay Micaela kapag may kailangang asikasuhin si Isabela. Si Mang Efren, na tricycle driver, at minsan ay hindi na naniningil kapag alam niyang gipit ang mag-ina. At si Mrs. Benilda Roses, ang prinsipal sa paaralan ni Micaela, na minsang nagpatawag kay Isabela hindi para maningil ng kulang na bayarin, kundi para abutan siya ng used school supplies na donasyon daw ng ibang magulang. Hindi ito limos, mahinahong sabi ni Mrs. Benilda. Tulong ito para sa batang gusto naming makitang magpatuloy sa pag-aaral. Maraming salamat po, halos babulong na sagot ni Isabela, pilit pinipigilan ng pagluha. Sa tulong ng mga taong iyon, natutunan niyang mabuhay sa paraang mas tahimik, mas matipid, at mas matatag. Natuto siyang magtahi ng kurtina, mag-ayos ng uniforme, maglaba hanggang sumakit ang likod, at ngumiti sa anak niya, kahit hindi na niya maalala kung kailan siya huling tunay na naging masaya. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman tuluyang nawala sa isipan niya, ang mga huling linggo bago mamatay si Leandro. Doon nagsimulang bumalik sa kanya ang mga maliliit na detalye na noon ay binaliwala lang niya dahil akala niya ay normal na pagod lang ng asawa niya sa trabaho. Napansin niyang madalas nang umuwi ng gabi si Leandro. Minsan tahimik, minsan balisa, minsan biglang mapapatingin sa bintana na tila may hinihintay o binabantayan. May problema ba sa site? Tanong ni Isabela noon habang naghahain ng hapunan. Iniling ni Leandro, pero hindi agad sumagot. Ilang segundo muna ang lumipas bago ito sumilita. May mga bagay lang talaga sa trabaho na mas mabuting hindi muna pag-usapan. Bakit? May atraso ba sila sa'yo? Napabuntong hininga si Leandro. Tinignan siyang diretsyo. Bella, kung may mangyari man sa akin, huwag basta maniwala sa lahat ng sasabihin nila. Natawa pa si Isabela dahil akala niya ay dala lang iyon ng stress. Ano ka naman ba? Parang ang bigat masyado.
Pero hindi ngumiti si Leandro. Tahimik itong tumayo, lumapit sa lumang cabinet at may inilagay sa isang metal box na agad din nitong nilak. Ano yan? Usisa niya. Mga papeles lang, basta wag mo munang gagalawin. Hindi na siya nakapagtanong pa noon, pero matapos ang lahat, iyon ang isa sa mga alaalang paulit-ulit bumabalik sa kanya. May isa pang detalya na lalong nagpatindi sa kanyang pagdududa sa lumipas ng mga taon. Ang metal box na iyon ay nawala matapos ang burol. Hinanap niya iyon noon habang nag-aayos ng gamit, pero parang naglaho na lang sa bahay. Hindi niya alam kung may nakuha o baka nadala ni Leandro bago ito mamatay. Sa dami ng kaguluhan noon, hindi niya na iyon nabigyang pansin. Hanggang sa dumating ang ika-5 taon. Sa puntong iyon, unti-unti nang nagiging maayos ang takbo ng buhay nilang mag-ina. Hindi man marangya, may kaunting liwanag ng sumisilip sa kanilang mag-ina. Sa tulong ng Marites Leorin at Father Nicanor na minsang nagrekomenda sa kanya sa kakilala niyang abogado, natanggap si Isabela bilang assistant sa opisina ni Attorney Simeon Vergara. Hindi kalakihan ng sahod pero sapat para kahit paano ay hindi na puro labada at pananahilang ang inaasahan niya. Noong araw na tanggapin siya sa trabaho, umuwi siyang may dalang kalahating kilong manok at paboritong tinapay ni Micaela. "Ma, may okasyon po ba?" Masayang tanong ng bata. Ngumiti si Isabela at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may tunay na ningning sa mga mata niya. "Meron anak, kasi pakiramdam ko, baka ito na yung simula ng mas maayos na buhay natin." Hindi niya alam na tama siya. Simula nga iyon, pero hindi ng payapang buhay na inaakala niya, kundi ng pagbabalik ng nakaraan na magpapatakbo sa kanya sa takot, sa katotohanan at sa laban na hindi pa pala natatapos. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, samahan mo muna akong huminga ng malalim. Kung nararamdaman mo ang bigat ng pinagdaanan ni Isabela, i-comment mo rin kung anong oras mo ito pinapanood at kung anong lugar ang kasama mong nakikinig ngayon. Minsan kasi, mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong may iba ring taong sabay mong dinadala ang bigat nito. At ngayon, heto na ang puntong babaliktad sa bukong buhay ni Isabela. Ang sandaling ang isang patay na pangalan ay muling kumatok sa kanyang pintuan. Mula nang matanggap si Isabela bilang assistant sa opisina ni Attorney Simeon Vergara, unti-unti niyang nararamdaman ang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Hindi man kalakihan ng sahod, sapat iyon upang maipambayad niya sa upa nila nang hindi laging hinahabol ng may-ari ng bahay. Hindi na rin niya kailangang magpuyat gabi-gabi para lamang matapos ang mga panahi at labada. Paminsan-minsan ay nakakapagluto na siya ng mas maayos na hapunan para kay Micaela. Nakakatawa nga dahil sa unang linggo pa lang niya sa bagong trabaho, napansin agad ng anak ang pagbabago sa kanya. "Ma," sabi ni Micaela habang nakaupo sa banig at ginagawa ang assignment, "parang mas magaan ka na pong ngumiti ngayon." Napahinto si Isabela sa pag-aayos ng mga papeles na iuuwi niya sana para basahin. Tinignan niya ang anak at natawa ng bahagya. "Talaga ba?" "Opo, dati po kasi parang ngiti niyo lang yung bibig niyo. Ngayon pati mata niyo po parang masaya na." Hindi agad nakasagot si Isabela. Sumikip ang dibdib niya sa simpleng obserbasyon ng anak. Hindi niya namamalayang ganoon pala katagal siyang naging malamlam sa paningin ng araw na pinagbubuhusan niya ng lakas. Lumapit siya at hinalkan si Micaela sa noo. "Susubukan ko pang mas maging okay, anak, para sa atin." At sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, naniwala siyang baka posible nang magkaroon ng mas maayos na kabanata ang buhay nila. Sa opisina ni Attorney Simeon, naging maayos ang pakikitungo sa kanya ng mga kasamahan. Nandoon si Rhea Dalmasio, ang receptionist na madaldal pero mabait. Si Poldo Narvarete, ang matandang utility staff na laging may baong candy para kay Micaela tuwing sinusundo siya ng bata. At si Eunice Toledo, isang junior assistant na mabilis na naging magaan ang loob kay Isabela dahil pareho silang galing sa hirap. "Hindi ka dapat matakot dito," sabi ni Eunice isang tanghali habang sabay silang nag-aayos ng mga folders. "Si Sir Simeon, strikto pero patas.
Pag nakita niyang nagsisikap ka, aalagaan ka niya. Napangiti si Isabela. Matagal na kasing hindi nakakapasok sa ganitong trabaho. Kinakabahan pa rin ako. Mas nakakakabayong mabuhay ng walang kasiguraduhan. Sagot ni Eunice, yun ang tunay na mahirap. Napaisip si Isabela. Totoo nga, kumpara sa mga nakaraang taon, ibang klasing pagod ang nararamdaman niya ngayon. Pagod na may kasama ng pag-asa. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Isang maulang Huwebes ng umaga, maaga siyang umuwi mula sa trabaho dahil kalahating araw lang ang pasok, sanhi ng brownout sa opisina. Bitbit niya ang ilang tinapay na pasalubong kay Micaela at kuunting gamot para kay Aling Celia na sinabihan niyang dadaanan niya sa hapon. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang walang tao sa labas. Si Micaela ay nasa paaralan pa at si Marites naman ay may pinuntahang palengke. Tanging mahinang tunog ng ulan sa yero ang kasama niya habang binubuksan ng bintuan. Nang akang ipapasong na niya ang susi sa pintuan, may sumigaw mula sa kalsada. "Ma'am Bella, sandali po!" Paglingon niya, nakita niya ang kartero si Mang Lucio Bernarte, basang-basa at may hawak na ilang sulat na balot sa plastik. "May sulat po kayo," sabi nito habang lumalapit. Kanina pa raw ito natabi sa post office. Mukhang luma na yung pagkakasulat ng address. "Inabot niyo po sa ulan ha?" sabi ni Isabela habang inaabot ang sulat. "Salamat po." "Akala ko nga mali ang padala," sagot niya, "pero kumpleto naman ang pangalan niyo. Kaiba lang talaga." Hindi agad niya napansin ang kaibahan. Abala siya sa pagpahid ng tubig sa sulat na kulay krema. Ngunit nang makita niya ang sulat kamay sa harap, ang paraan ng pagkakasulat ng Gnang Isabela Fuentebella Valmoria at ang bahagyang pahilis na letrang L sa itaas na kaliwang sulok, parang biglang nanigas ang buong katawan niya. Mabilis na tumibok ang puso niya. Tingi maaari. Kahit 5 taon na ang lumipas, kilalang-kilala niya ang sulat kamay na iyon. Kay Leandro iyon. Nabitawan niya halos ang sobre sa sobrang panginginig ng kamay. Napasandal siya sa pinto at nakakapit sa kahoy para hindi matumba. Hindi niya maramdaman ang lamig ng ulan. Hindi niya marinig ang tunog ng paligid. Tanging kabog ng dibdib niya ang umaalingaunggaw sa ulo niya. "Ma'am Bella, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Mang Lucio. Oo po," hirap na sagot niya. "Salamat po, salamat." Nang makaalis ang kartero, dali-dali siyang pumasok sa bahay at isinara ang pinto. Hindi muna siya umupo. Titig lang siya ng titig sa sobre na hawak niya na parang may sasabog mula roon anumang oras. Sakto namang dumating si Marites makalipas ang ilang minuto. May dalang gulay at tuyong isda. "Bella, anong nangyari sa'yo? Parang napakakita ng multo." Dahan-dahang iniabot ni Isabela ang sobre. "Tess, tingnan mo." Pagkakita ni Marites sa sulat kamay, kumunot agad ang noo nito. "Teka, hindi ba?" "Oo," putol ni Isabela, halos pabulong. "Kay Leandro, hindi pwede yan. Yun din ang alam ko, pero kilala ko ang sulat niya. Diyos ko, Tess, kilalang-kilala ko." Ilang sandali silang parehong natahimik. Si Marites ang unang humugot ng lakas ng loob. "Buksan mo." "Natatakot ako." "Mas matatakot ka kung hindi mo bubuksan." Naupo si Isabela sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang pinunit ang gilid ng sobre na parang anumang bigla ang galaw ay maaaring magpabago sa laman nito. Sa loob ay isang pahinang papel lamang. Medyo naninilaw na at tila matagal nang naisulat. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magbasa. "Bella, kung natanggap mo ang sulat na ito, ibig sabihin hindi ako nagkamali sa hinala ko na may mangyayaring masama sa akin. Patawad kung hindi ko nasabi sa iyo ang lahat habang buhay pa ako. Natakot ako na baka kapag nadamay ka, hindi kita maprotektahan. Hindi aksidente ang maaring mangyari sa akin. May mga tao sa paligid ko na gumagawa ng mga bagay na labag sa batas, mga dokumentong pinepeke, mga lupang inaangkin, at perang pinapadaan sa insurance at proyekto. Sinubukan nila akong isama pero umatras ako.
Kung sakaling mawala ako, huwag kang maniwala agad sa sasabihin nila. May tinago akong ebidensya sa Locker 18C, Santa Mesa Residences Annex. Nandoon ang ilang kopya ng papeles, larawan at storage device. Ibigay mo ito sa pulis, hindi sa kahit sinong kakilala nila. Mag-iingat ka kay Tomas at huwag kang basta magtitiwala sa mga taong malapit sa kumpanya. Patawad, Bella. Kung nagkamali man ako, yun ay ang isipin kung kaya kong ayusin ito nang hindi kayo nadadamay. Mahal na mahal kita. At mahal ko si Micaela. Leandro. Hindi niya natapos basahin nang hindi tuluyang nanginig. Napatakip siya sa bibig habang nag-uunahan ng mga luha sa pag-agos. Hindi iyon luha ng simpleng pangungulila. Ibang klasing takot iyon. Ibang klasing pagkabigla. Para bang ang 5 taon niyang pinilit tanggapin ay biglang nabura sa isang pirasong papel. Hindi aksidente. Mahinang ulit niya. Parang hindi pa rin niya kayang paniwalaan. Tess, hindi aksidente. Mabilis na lumapit si Marites at kinuha ang liham. Mabilis nitong binasa at unti-unti ring namutla. Bella, kailangan na nating kumilos. Totoo ba ito? Paano ito dumating ngayon lang? Paanong 5 taon? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ito pwedeng itago. Hindi na nagdalawang isip si Isabela. Tinakbo niya ang lumang keypad phone sa ibabaw ng kabinet at agad tumawag sa pinakamalapit na presinto. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya habang nagdadayal. Lucena Police Station, magandang hapon. Ako po si Isabela Fintivilla Valmoria. Kailangan ko pong ng tulong. May natanggap po akong sulat mula sa asawa kong 5 taon ng patay. At sa sulat nakasaad na hindi aksidente ang pagkamatay niya. May ebidensya raw na itinago. Kailangan ko pong may makausap. Ngayon na po. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago siya sinabihang huwag gagalawin ng liham at hihintayin ang pulis na darating. Hindi pa man dumarating ang mga pulis ay dumating na rin si Micaela mula sa paaralan. Bitbit yang bag at may ngiti pa sana sa muka. Ngulit nang makita niya ang ayos ng ina at si Marites na tila balisa, agad siyang nagtanong. Ma, bakit po kayo umiiyak? Napayakap agad si Isabela sa anak. Wala anak. Nandito lang si Mama. May nangyari po ba? Saglit na pumikip si Isabela. Hindi niya pwedeng ilahad agad ang lahat sa bata. Pero hindi rin niya kayang magsinungaling ng tahasan. May nalaman lang si Mama tungkol kay Papa. Pero magiging maayos din tayo. Pangako. Makaraan ng halos 30 minuto, dumating sa bahay nila ang isang police mobile. Mula roon ay bumaba si Police Captain Armand Baleros. Isang lalaking nasa 40 ang edad, matangkad, desente ang tindig at may mukhang hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. Kasama niya ang isang babaeng nakasalamin at may dalang evidence envelope, si Juno Maravilla, forensic clerk mula sa city headquarters. Gring by Moria? Tanong ni Captain Armand. Opo, pwede bang makita ang sulat? Tahimik na iniabot ni Isabela ang papel. Habang binabasa iyon ni Captain Armand, hindi niya mawari kung ano ang gusto niyang makita sa mukha nito. Pagdududa ba? Pagkabigla? O kumpirmasyon na hindi siya nababaliw? Ngunit nanatiling maingat ang ekspresyon nito. Pagkatapos ay nagsalita ito ng kalmado. Hindi ko sasabihin agad na totoo ito. Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain, lalo na kung may espesipikong lugar na binanggit. Lumapit si Juno at sinuri ang papel nang hindi hinahawakan ng direkta. Mukhang luma nga ang tinta at papel. Kailangan pa rin ng pagsusuri pero hindi ito mukhang kagagawang panlilin lang. Napalunok si Isabela. Ibig sabihin po, may posibilidad, putol ni Captain Armand. At kung may katotohanan ang sulat na ito, malaking bagay ito. Anong gagawin po natin? Tanong ni Marites. Tumingin si Captain Armand kay Isabela. Kung handa kayo, pupuntahan natin ang locker na binanggit. Pero kailangan ninyong maintindihan, kapag sinimulan natin ito, maaaring hindi na kayo basta makakabalik sa tahimik na buhay.
Napatitig si Isabela sa liham. Sa isip niya ay muling umalingaw-ngaw ang mga huling salita ni Leandro noon. Huwag basta maniwala sa lahat. Dahan-dahan siyang tumanggo. Hindi na tahimik ang buhay ko mula nang namatay ang asawa ko. Sabi niya, mas matatag na ang tinig kaysa kanina. Kung ito ang magbibigay ng katotohanan sa anak ko, gagawin ko. At sa sandaling iyon ay doon tuluyang nagbago ang direksyon ng buhay ni Isabela. Hindi na lamang siyang biyudang pilit bumabangon mula sa kahirapan at pagdadalamhati. Isa na siyang babahing may hawak na susi sa isang matagal nang ibinawang krimen. At hindi na siya tatakbo palayo sa nakaraan. Tatayo siya, haharap at sisimulan ang laban na iniwan sa kanya ng lalaking akala ng lahat ay matagal nang tuluyang natahimik. Bago tayo muling dumiretso sa susunod na mabigat na kabanata ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka na sandaling huminto at dami ng bigat ng bawat pangyayari. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil habang mas lumalalim ang kwento ni Isabela, mas lalo nating mararamdaman na ang sakit, takot at pagbangon ng isang tao ay hindi basta-basta. Ngayon, ituloy na natin ang yugto kung saan ang isang liham ay hindi na lamang nanatiling alaala ng patay, kundi naging pinto patungo sa mga pangalan na matagal nang nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Kinagabihan matapos mabasa ang liham ni Leandro, hindi na pinatulog ng maayos si Isabela ng kanyang isipan. Habang mahimbing na natutulog si Micaela sa tabi ni Marites sa kabilang silid, nakaupo lamang si Isabela sa lumang kahoy na upuan sa harap ng bintana. Hawak-hawak niya isang basong tubig na halos hindi niya naman inumin. Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong, parang lalo niyang naaalala ang kaba ng mga oras na dumaan. Nasa sala pa rin noon si Captain Armand Baleros, tahimik na kinakausap si Juno Maravilla habang nire-record nilang maayos ang detalye ng liham. Nandoon din si Marites, nakaupo sa sulok, halatang gusto mang magsalita, ay pinipiling tumahimik muna upang hindi madagdagan ang bigat na pasan na kaibigan. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Captain Armand kay Isabela. Hindi na tayo dapat maghintay ng matagal, seryoso nitong sinabi. Kung totoo ang sinabi sa sulat, baka may ibang taong nauunang kumilos para burahin ang ebidensya. Napatingin si Isabela. Ibig sabihin po, pupunta tayo ngayon? Hindi ngayong gabi, sagot ni Captain Armand. Masyadong delikado, pero bukas ng umaga, ikukuha ko ito ng proper authority para mapuntahan natin ang locker ng legal at may kasamang team. Ayokong magkaroon ng butas sa proseso. Tumanggo si Isabela, bagamat halatang hirap pa ring huminga ng maayos. Captain, kung sakaling totoo po lahat ng ito, ibig sabihin ba'y pinatay talaga ang asawa ko? Hindi agad sumagot ang pulis. Saglit muna itong tumingin sa liham, saka muling humarap sa kanya. Hindi pa natin masasabing ng buo, pero isang bagay ang malinaw. Maraming bagay sa pagkamatay niya ang hindi nasuri ng maayos at may mga taong posibleng nagtrabaho para manatiling sarado ang kasong iyon. Hindi na nakapagsalita si Isabela, parang may mabigat na kamay na muling pumisil sa puso niya. Kinabukasan, bago sumikat ng husto ang araw, gumising na si Isabela. Naghanda siya ng agahan para kay Micaela at kinausap si Maritas. Tess, ikaw muna bahala kay Micaela ngayon. Sabi niya habang inaayos ang buhok ng anak. May pupuntahan ako kasama ang pulis. Tumingala si Micaela. May kinalaman po ba yun kay Papa? Saglit na napapikit si Isabela bago tumanggo. Oo anak, pero gusto ko lang malaman mo. Ano man ang mangyari, ginagawa ito ni Mama para malaman natin ang totoo. Tahimik na tumanggo ang bata. Hindi na ito nagtanong pa. Ngunit napakapit ito ng mahigpit sa palda ng ina na parang ayaw na naman siyang mawala. Pagdating sa Santa Mesa Residences Annex bandang 10:00 ng umaga, nanlamig ang palad ni Isabela. Ang lugar ay isang luma at halos pinabayaan ng gusali sa gilid ng isang makipot na kalye. May kupas na pintura ang dingding at ang mga locker facility sa ground floor ay tila matagal nang hindi masyadong dinadayo. Kasama niya sina Captain Armand, Juno Maravilla at 2 pang tauhan ng pulisya. Sigurado ba kayong ito ang lugar?
Tanong ng isa sa mga pulis habang tinitingnan ng kopya ng address. Oo, sagot ni Captain Armand. Nasa liham mismo. Lumapit sa kanila ang caretaker ng gusali, si Mang Celso Neri, isang payat at mahiyain ng matandang lalaki na tila hindi komportable sa presensya ng mga pulis. 5 taon na yata yung locker na yan na hindi nabubuksan, sabi nito habang inaabot ang lumang registry book. Ang nakapangalan nga po ay Leandro Valmoria. Naka-advance payment iyon noon. Ang bilin lang, huwag gagalawin hanggat walang may-ari o official request. Nanlaki ang mata ni Isabela. Ibig sabihin, totoo nga. Totoo ang locker, totoo ang pangalan ni Leandro, at totoong may iniwan itong lihim. Nang buksan ng caretaker ang locker 18C sa harap nila, tila huminto ang oras. Sa loob ay may isang lumang backpack na medyo may alikabok na, isang brown envelope na makapal, at isang maliit na plastic box na may lamang flash drive. May ilang litrato ring nakatupi sa gilid, at isang notebook na may mga petsa at pangalan. Juno, document everything, utos ni Captain Armand. Opo, sir. Habang kinukunan ng litrato at tinatatakan ng mga laman ng locker bilang ebidensya, nanginginig ang mga tuhod ni Isabela. Pakiramdam niya ay malapit na siyang himatayin, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Kailangan niyang makita ang lahat ng ito. Kailangan niyang harapin. Nang mabuklat ang brown envelope, isa-isang lumantad ang mga dokumento, mga photocopy ng titulo ng lupa, mga papeles ng insurance policy, at ilang authorization letter na halatang may pirma ni Leandro, ngunit may mga petsyang hindi tugma sa timeline ng mga nangyari noon. Captain, sabi ni Isabela habang nakaturo sa isang larawan, kilala ko siya. Tinignan ni Captain Armand ang hawak niyang litrato. Naroon si Leandro, nakapono at seryoso ang mukha, kasama ng 2 lalaki na kaparehong nakatayo sa harap ng isang sasakyan. Isa roon ay si Tomas V. Rey, at ang isa pa ay isang lalaking naka-Amerikana, may malamig na tingin at halatang sanay sa kapangyarihan. Si Hector Salcedo, biglang sabi ni Captain Armand. Napatingin si Isabela. Kilala niyo po ba? Kilalang negosyante sa ilang probinsya, maraming negosyo sa real estate, warehousing at insurance-linked projects. Malakas ang koneksyon sa mga opisina. Humigpit ang panga ng kapitan. Pero marami na ring bulong-bulong-bulan noon tungkol sa land disputes. Napalunok si Isabela. Ibig sabihin, kasama siya rito? Hindi pa rin natin masasabi ng buo, pero hindi biro na makita ang asawa mo sa isang litrato kasama ang Tomas V. Rey at Hector Salcedo ilang araw bago ang insidenteng ikinamatay niya. Sa mismong sandaling iyon, parang naging totoo ang bangongot na matagal niyang hindi maipangalan. Hindi lang pala ito simpleng trahedya dulot ng aksidente. May mga tao, may mga pangalan, may malinaw na anyo ang dilim na sumira sa kanilang pamilya. Pagbalik nila sa Lucena, hindi na dumiretso si Isabela sa bahay. Dumaan muna sila sa opisina ni Attorney Simeon Vergara dahil sa payo ni Captain Armand, kailangan nilang legal na taong mapagkakatiwalaan habang nagsisimulang lumaki ang kaso. Tahimik na binasa ni Attorney Simeon ang ilan sa mga papeles habang si Isabela naman ay nakaupo sa tapat nito, pagod ang mukha at halatang hindi pa rin humuhupa ang kaba. Pagkatapos ng ilang minutong paghimay, ibinaba ng abogado ang salamin niya. Isabela, seryoso nitong wika. Hindi maliit na bagay ang mga ito. Kung authentic ang mga dokumentong ito, may kaso ng fraud, falsification at posibleng conspiracy na nangyari. Ang mas mabigat, posibleng may kinalaman ito sa pagkamatay ni Leandro. Hindi niya napigilang mapaluha. Sir, bakit po niya hindi sinabi sa akin? Marahang huminga si Attorney Simeon. Baka sinusubukan kanyang ilayo sa pamanib. Maliman ang paraan niya, posibleng iyon ang iniisip niyang proteksyon. Napayuko si Isabela. Hindi niya alam kung magagalit ba siya kay Leandro o lalo itong mamahalin dahil sa iniwang sakripisyo. Sa huli, mas nanaig ang sakit. Ang isipin na 5 taon niyang ipinagluluksa ng isang asawang hindi man lamang nakapagsabi ng buong katotohanan dahil pinipili siyang ilayo sa gulo. Nang gabing iyon,
Habang nasa bahay na siya at tahimik na kumakain sila ni Micaela ng sabaw na inihatid ni Aling Celia, may kumatok sa pinto. Si Tomas Virey. Namilog ang mata ni Isabela pagkakita rito. May suot itong mamahaling polo at may hawak pang prutas na parabang normal lang ang pagpunta nito. "Bella," sabi nito, may pilit na lambing sa boses. "Nadaanan lang ako. Nabalitaan kong may bago kang trabaho. Namiss ko lang kayong dalawa ni Micaela." Nanigas ang buong katawan ni Isabela, ngunit hindi siya umurong. Sa unang pagkakataon mula nang namatay si Leandro, hindi takot ang nangibabaw sa kanya pagharap kay Tomas. "Ano pong kailangan nyo?" Malamig niyang tanong. Bahagyang nagbago ang ngiti ni Tomas. "Ganyan ka na bang makitungo ngayon? Matagal na rin tayong magkakilala. Naging malinaw na po sa akin na hindi kita lubos na kilala." Saglit na tahimik si Tomas. Pagkatapos ay napalingon ito kay Micaela na nasa likuran ng ina. "Lumalaki na si Micaela. Mukhang-mukha ni Leandro." Mabilis na hila ni Isabela ang anak palapit sa kanya. "Kung wala po kayong mahalagang sasabihin, umalis na po kayo." Unti-unting nawala ang pormal na lambing sa mukha ni Tomas. "Mag-ingat ka, Bella. Minsan ang sobrang paghukay sa nakaraan, walang mabuting dinudulot." Tuwirang tumitig si Isabela sa mga mata nito. "Mas delikado po ang pagtatago ng totoo." Walang imik na tumalikod si Tomas, ngunit bago ito tuluyang makaalis ng gate, nakita ni Isabela ang maikling pagbabago sa mukha nito. Hindi na iyon ang maamong business partner na dati niyang nakikita. Iyon ang mukha ng isang taong alam nang nagsisimula ng mabunyag ang mga sikreto niyang matagal niyang itinago. Nang isara niya ang pinto, napaupo siya sa bangko at napahawak sa dibdib. "Ma!" mahinang tawag ni Micaela. Lumapit ang bata at yumakap sa kanya. "Matatakot po ba tayo?" Pinunas ni Isabela ang luha niya at yunakap ng higpit ang anak. "Oo anak, baka matakot tayo, pero hindi tayo uurong." Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumalim ang investigasyon. Sa tulong ni Captain Armand, natunto nila ang isang dating sekretarya ni Tomas na nagngangalang ni Risa Gopez na ilang taon nang nagtatago sa Batangas matapos umalis sa kumpanya. Ayon sa paunang impormasyon, si Neresa raw ang humahawak noon sa mga internal memo at kopya ng ilang transaksyon na may kinalaman sa lupain at insurance. May natuklasan din silang isang dating warehouse guard na si Bong Tamulaya, na noon pa man ay gusto nang magsalita tungkol sa gabing nasunog ang bodega pero pinatahimik lamang kapalit ng pera at pagbabanta. At higit sa lahat, sinimulan na ring pagdudahan ang papel ng isang abogado na laging lumilitaw sa mga dokumento ni Hector Salcedo, si Attorney Celine Ubara, isang babaeng kilala sa talim ng isip at tikas ng tindig sa korte. Habang lumalalim ang kaso, lalo namang nagiging malinaw sa buhay ni Isabela isang bagay. Hindi na siya ang dating babaeng tahimik na umiiyak sa dilim at pilit lamang binubuhay ang anak. Unti-unti, sa gitna ng panganib, may panibagong anyo ng tapang na nabubuo sa kanya. At kasabay ng paglitaw ng mga pangalan sa likod ng panlilinlang, mas tumitibay naman ang loob niyang harapin ang katotohanan. Kahit gaano man ito kasakit, kahit gaano man ito kapanganib. Dahil ngayon, hindi na lamang ito laban para sa alalanan ni Leandro. Laban na rin ito para sa buhay, dangal at kinabukasan ng mag-ina na muntik ng tuluyang lamunin ng kasinungalingan. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka muli na samahan akong damhin bawat hakbang ng laban ni Isabela. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood, dahil habang papalapit tayo sa pinakamapait na revelasyon, mas mararamdaman natin ang katotohanan ay hindi dumarating ng tahimik. Madalas, kailangan muna nitong dumaan sa takot, luha at sukdulang tapang. At ngayon, heto na ang bahagi kung saan ang mga sikretong matagal itinago ay unti-unti nang hinihila palabas ng liwanag. Pagkatapos ng biglaang pagpunta ni Tomas sa bahay ni Isabela, hindi na naging payapa ang mga sumunod na araw. Hindi na iyon simpleng kaba lamang, para itong pakiramdam na may matang nakamasid kahit saan niyang lumingon. Sa umaga, habang naglalakad siya papuntang opisina ni Attorney Simeon, pakiramdam niyang may sumusunod na sasakyan na dahan-dahang umaalalay sa bilis ng kanyang paglalakad. Sa hapon, kapag sinusundo niya ni Micaela mula sa paaralan, may mga lalaking hindi niya kilala na tila sobra ang interes sa bawat kilos nila.
At sa gabi, ilang ulit na dumarating na text message sa lumang cellphone niya mula sa unknown number. Tama na ang paghukay kung ayaw mong may madamay. Hindi lahat ng patay dapat ginugulo. May anak ka, isipin mo siya. Sa unang 2 mensahe, hindi niya pinansin. Ngunit sa pangatlo, napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, tuluyang namutla at napahawak sa dibdib. Hindi na lamang siya ang tinatarget, maging si Micaela ay ginagamit ng panakot sa kanya. Bella, hindi na ito biro. Sabi ni Marites isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa sala. Mahimbing nang natutulog si Micaela sa loob. Kailangan mo nang sabihin kay Captain Armand lahat ng natatanggap mo. Sinabi ko na. Mahina ngunit mabigat ang sagot ni Isabela. Sabi niya, asahan ko na raw talagang lalala ito habang lumalapit kami sa totoo. Paano kung hindi lang pananakot ang gawin nila? Napatingin si Isabela sa madilim na bintana. Yun din ang kinakatakutan ko. Subalit kahit takot na takot siya, hindi na siya umatras. Mula nang mabuksan ang locker ni Leandro at matuklasan ang mga dokumentong iniwan nito, parang may bahagi ng sarili niyang matagal na ring nakalibing ang muling nabuhay. Hindi na siya iyong byudang tahimik na umaasa na balang araw ay kusang huhupa ang sakit. Ngayon, isa na siyang babaeng may dahilan para lumaban. Sa mga sumunod na linggo, mas naging abala si Captain Armand Valero sa kaso. Paulit-ulit niyang kinakausap si Isabela, kinokolekta ang bawat detalye ng mga huling linggo ni Leandro at ipinadadala sa handwriting at document examination ang liham at ilang pirma sa mga papeles. Si Juno Marabilia naman ay halos hindi na rin mapakali sa pag-uri ng mga ebidensya. Isang tanghali, ipinatawag ni Captain Armand si Isabela sa presinto. Kasama roon sina Juno at Attorney Simeon. May progress tayo, sabi ng kapitan habang ibinubukas ang isang folder sa lamesa. Confirmed na lumang sulat kamay nga ni Leandro ang nasa liham. At itong ilang papeles sa locker, maraming forged signatures. Tahimik na napapikit si Isabela. Hindi na ito simpleng hinala. Unti-unti nang nagiging opisyal ang lahat ng kinakatakutan niya. Tignan mo ito, sabi ni Juno at iniabot ang isang photocopy ng dokumento. Ito ang transfer paper ng isang lupa na nasa Quezon na napunta sa Shell Company na konektado kay Hector Salcedo. Ang problema, ang pirma ni Leandro rito ay may petsang 3 araw matapos siyang ideklarang patay. Nanlaki ang mata ni Isabela. Paanong nangyari yun? Doon pa lang, sabi ni Attorney Simeon, malinaw ng may sistematikong pandaraya. At kung ginamit pa rin ang pangalan ng asawa mo kahit patay na, ibig sabihin napakahalagang papel niya sa scheme nila. Maaaring siya ang ginawang front o siya ang tumangging pumirma at ginaya na lang nila ang lagda niya. Humigpit ang mga kamay ni Isabela sa kanyang kandungan. Ibig sabihin, hindi sila natakot kahit mamatay na siya? Mas malamang, sagot ni Captain Armand, kaya nga siya nawala ay dahil hindi siya pumayag. Mas lumalim ang kaso nang matagpuan nila si Nerissa Gopez sa Batangas. Hindi ito agad pumayag magsalita. Nang una nilang puntahan, halos isara nito ang pinto sa mukha ni na Captain Armand at Isabela. Wala akong alam, mabilis na sabi ni Nerissa, halatang balisa. Ayokong madamay, matagal na akong wala sa kumpanya. Ngunit nang makita nito si Isabela, natahimik lamang ngunit halatang bitbit ang 5 taong sugat, bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. Ikaw ang asawa ni Engineer Leandro? Mahinang tanong ni Nerissa. Tumanggo si Isabela. Oo, at 5 taon na kaming nabubuhay sa kasinungalingan. Kung may alam ka, pakiusap, huwag mo na pong hayaang mabaon pa. Mahabang katahimikan ang namagitan. Sa huli, pinasok sila ni Nerissa. Sa loob ng maliit na inuupahan nitong bahay, unti-unti ritong nagbukas ng lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Mula roon ay inilabas niya ang isang makapal na notebook at ilang kopya ng internal memos. Hindi ko alam noon na aabot sa pagpatay. Nanginginig nitong sabi. Akala ko mga illegal transfer lang ng lupa at insurance claims. Pero nang marinig kong namatay si Leandro sa sunog, natakot ako. Lalo nang sabi ni Tomas sa amin na huwag nang banggitin ng pangalan niya kahit kanino. Anong ibig mong sabihin?
Madiing na tanong ni Captain Armand. Huminga ng malalim si Nerissa. May mga lupang inaangkin sila gamit ang mga patay, matatanda, at ang mga taong hindi marunong magbasa ng dokumento. Si Hector Salcedo ang nasa itaas, si Tomas ang nag-aayos sa baba. Si Engineer Leandro, una nilang gustong gamitin dahil malinis ang record niya at may access siya sa ilang project files. Pero narinig ko minsan, ayaw na raw siyang sumama. Galit na galit si Tomas noon. Napatakip sa bibig si Isabela. Bawat salitang naririnig niya ay parang patalim na unti-unting tumatama sa lahat ng alaala ng asawa niya. May iba pa bang alam? Tanong ni Attorney Simeon. Tumanggo si Nerissa at iniabot ang notebook. Diary ko ito noon, hindi para ilaglag sila kundi para maalala ko ang mga transaksyon. Pero hindi ko kayang sunugin, baka dumating ang araw na kailanganin. Pag-uwi nila mula Batangas, mas lalong lumaki ang kaso. Hindi na lamang ito tungkol sa liham at locker. May totoong testigo na, may diary, may memos, at may pattern ng pandaraya. Sa kabilang banda, mas lalo ring tumindi ang panganib. Isang hapon habang sinusundo ni Marites si Micaela mula sa paaralan dahil na late si Isabela sa opisina, muntik na silang masagasaan ng isang itim na SUV na biglang humarurot sa tapat ng gate ng school. Napaurong si Marites habang hawak si Micaela at kung hindi agad sila nahila ni Mang Efren na nagkataong naroon, maaaring tinamaan sila. Pagdating ni Isabela sa eskwelahan at marinig ang nangyari, nanghina ang tuhod niya. Niyakap niya si Micaela ng ubod higpit. "Ma, natakot po ako," umiiyak na sabi ng bata. "Akala ko masasaktan kami ni Tita Tess." "Wala nang mangyayaring masama sa'yo." Nanginginig ang boses ni Isabela kahit hindi niya rin alam kung paano niya tutuparin ang pangakong iyon. Sa gabing iyon, halos sumabog sa galit si Captain Armand nang marinig ang ulat. Hindi na ito simpleng intimidasyon, madiin niyang sabi. "Malamang gusto na nilang umatras kayo." "Captain," singit ni Marites, "hindi na ba pwedeng bigyan ng mas mahigpit na proteksyon si Bella at si Micaela?" "Gagawin namin ang kaya namin, pero kailangan din nating bilisan ang paggalaw. Habang tumatagal, lalong magiging desperado ang mga taong yan." Kasabay ng mga banta ay ang isa pang mabigat na pangyayaring hindi inaasahan ni Isabela, ang muling pagharap sa kanyang biyana na si Rosenda Valmoria. Mismong si Rosenda ang pumunta sa bahay nila isang umaga, nakasuot ng simpleng blouse at walang kasama. Hindi sanay si Isabela na makita itong ganoon kapayak ang anyo. Wala ang dading tindig ng babaeng laging may galit sa mga mata. "Ako ba'y pwede pang pumasok?" tanong nito, halatang hirap. Hindi agad sumagot si Isabela, ngulit pinapasok pa rin niya ito. Pagkaupo ni Rosenda sa sala, matagal muna itong hindi sumalita, tila naghahanap ng lakas ng loob. "May nakausap ako," sa wakas ay sabi nito. "Isa sa mga dati mong hindi kilala sa burol ni Leandro. Ngayon lang nagsalita. Sinabi niyang may mga lalaking naghahanap noon sa bahay ng anak ko, ilang araw bago ang sunog." Tahimik lang si Isabela. "Bella," nanginginig ang boses ni Rosenda. "Baka nagkamali ako sa'yo." Hindi inaasahan ni Isabela. Sa loob ng 5 taon, ni minsan niyang hindi narinig kay Rosenda ng kahit munting pahiwatig niyang pagsisisi. "Matagal kong kang sinisi," tuloy ni Rosenda, "dahil ikaw ang pinakamadaling sisihin. Mas madali kasing magalit kaysa tanggapin na baka hindi ko talaga kilala ang mga taong nakapaligid sa anak ko. Pero kung totoo ang lahat ng ito, napahawak ito sa dibdib. Kung pinatay siya ng mga taong pinigtiwalaan niya?" Namutla rin si Isabela. Hindi man nawala ang sakit ng mga sinabi noon ng biyanan niya, may bahagi sa kanya na nakitang totoo rin ang pagdurusa nito bilang ina. "Hindi pa po tapos ang lahat," mahinahon niyang sagot, "pero lalabas din ang totoo." Napatangdo si Rosenda, saka tumingin sa malayo. "Kung kailangan mo ng sasaksi tungkol sa mga huling tawag at kilos ni Leandro bago siya mamatay, sasama ako." Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Isabela na may unti-unting nababasag sa pagitan nila. Hindi pa tawad, hindi pa lubos na pagkakasundo, pero may bitak na sa pader ng galit. Samantala,
Sa piskalya naman ay naghahanda na si Attorney Simeon para sa mas malawak na kaso. Doon naman unang muling limitaw ng harapan si Attorney Celine Ubara, ang legal counsel na konektado sa kampo ni Hector Salcedo. Matikas ito, malamig ang aura at napakatalas magsalita. Nang magtagpo ang mga mata nila sa hallway ng opisina ng prosecutor, pakiramdam ni Isabela ay parang kaharap niya ang isa pang taong may hawak ng bahagi ng kapalaran nila. Mrs. Valmoria, malamig ngulit magalang na bati ni Celine. Alam niyo po ba ang ginawa nila sa asawa ko? Diretsyong tanong ni Isabela. Hindi agad sumagot si Celine. Tila sinukat muna nito sa mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay saka lamang sumalita. Sa ganitong mga laban, hindi lahat ng nakikita mo ay buong katotohanan. Napakunot ng noo ni Isabela. At hindi rin po lahat ng tahimik ay inosente. Bahagyang gumalaw ang panga ni Celine, ngunit hindi na ito sumagot at tuluyan ng umalis. Sa mga sumunod na araw, mas lalong dumami ang lumulutang na pangalan at detalye. Natuntun din nila si Bong Tamulaya, ang dating warehouse guard, na sa wakas ay pumayag magsalita ng may kasamang proteksyon mula sa pulis. Ayon dito, sa gabing nasunog ang bodega, nakita niya si Leandro na nakikipagtalo kay Tomas sa labas. May dalawa pang lalaking nakaitim na humarang kay Enhinyero nang subukan niyang umalis. Gusto kong siyang tulungan noon, Umiyak na sabi ni Bong Tamulaya habang kinukunan siya ng statement. Pero tinutukan ako ng baril. Sinabi sa akin, wala kang nakita. Kinabukasan, may pera sa pintuan ng bahay ko at may sulat na kapag nagsalita ako, susunod ang pamilya ko. Napatakip sa bibig si Isabela. Hindi na niya mapigilan ng mga luha. 5 taon. 5 taon na may mga taong nakakaalam ng piraso ng nangyari pero hindi makapagsalita dahil sa takot. Ngayon, unti-unti na itong nabubuo. At habang lumiliwanag ang katotohanan, mas lalo ring tumitibay ang loob ni Isabela. Hindi na lamang siya basta saksi, hindi na lamang siya byuda ng biktima. Isa na siyang babaeng handang tumayo sa gitna ng panganib, hindi para sa paghiganti lang, kundi para sa katarungang matagal ipinagkait sa asawa niya at sa kinabukasang ayaw niyang manakaw rin mula sa anak niyang si Micaela. Bago tayo tuluyang sumuong sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang yayain kang samahan ako sa pinakamatinding yugto ng laban ni Isabela. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil ang mga kwentong tulad nito ay mas tumatagos kapag sabay-sabay nating dinadala ang bigat, takot at pag-asa ng bawat eksena. Ngayon, heto na tayo sa dulo ng mahabang daan. Ang bahaging ang mga lihim ay wala nang magpapagtaguan. Ang mga kasalanan ay hahabulin na ng batas at ang pusong 5 taon ng wasak ay sa wakas ay matututo ng huminga ng buo. Matapos magsalita si Bong Tamulaya at maitala ng pormal ang kanyang salaysay, halos wala nang pahinga ang mga sumunod na araw kina Captain Armand Baleros, Attorney Simeon Vergara at sa buong maliit na grupong unti-unti nang nabuo sa paligid ni Isabela. Ang dating tila imposible lamang ay naging matibay na kaso. Naroon ang sulat kamay ni Leandro, naroon ang locker na may totoong ebidensya, naroon ang mga peking pirma sa mga dokumento, naroon ang diary ni Nereza Gopez, naroon ang salaysay ni Bong Tamulaya, at higit sa lahat, unti-unti nang nagkakaroon ng hugis ang koneksyon ni na Tomas Vaire at Hector Salcedo sa mga dokumentong hindi lamang may bahid ng panloloko, kundi tila may direktang kinalaman sa pagkamatay ni Leandro. Isang umaga, ipinatawag muli si Isabela sa opisina ni Attorney Simeon. Pagpasok pa lamang niya sa conference room, naroon na sina Captain Armand, Juno Maravilla at maging si Rosenda Valmoria, na ngayon ay halata ng hindi na dumating bilang kalaban, kundi bilang isang inang gusto na ring malaman ang buong katotohanan tungkol sa anak niya. Sa lamesa ay may bagong ebidensya, isang maliit na audio device na hawak ni Juno sa gloved hands nito. Ano po yan? Tanong agad ni Isabela. Bahagyang napatingin sa kanya si Captain Armand. Galing sa flash drive ni Leandro, may na-recover na hidden audio files ang cyber forensics team. Naramdaman ni Isabela ang panlalamig ng mga daliri niya.
Naayos na ang file? Tanong ni Attorney Simeon. Tumanggo si Juno. Hindi lahat malinaw, pero may isang recording na halos buo. Pinindot nito ang play. Sa unang ilang segundo ay pawang static lamang at tunog ng mahinang yapak ang maririnig. Pagkatapos ay may boses na pamilyar kay Isabela. Boses iyon ni Leandro. Hindi ko pipirmahan yan, mariing sabi nito sa recording. Hindi ko hahayaang pangalan ko ang gamitin ninyo sa panloloko sa mga tao. Kasunod noon ay isa pang boses, si Tomas Vayrey. Hindi ka na makakaatras, Leandro. Nasa loob ka na ng sistema. At pagkalipas ng ilang segundo ay narinig nila ang ikatlong boses. Malalim, malamig, kontrolado. Kung ayaw mong sumunod, huwag mong idamay ang pamilya mo sa magiging resulta. Napahawak si Isabela sa lamesa. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang may-ari ng ikatlong boses. Si Hector Salcedo iyon. Tahimik na natulo ang mga luha niya habang nagpapatuloy ang recording. May asawa't anak ako. Galit ngunit pigil na sabi ni Leandro. Wala silang kinalaman dito. Eksakto, kaya mag-isip kang mabuti. At doon nagtapos ang audio file, sa tunog ng tila paghampas ng pinto at mabigat na paghinga ni Leandro. Parang nabingi si Isabela matapos marinig iyon. Lahat ng pangamba, lahat ng hinala, lahat ng 5 taong pagdududa naroon na sa isang recording. Buhay na buhay ang katotohanan at sa unang pagkakataon, narinig niya mismo ang takot at tapang ng boses ng asawa niyang matagal nang wala. Naupo si Rosenda at napahagulhol. Anak ko! Naninginig nitong sabi. Anak ko! Hindi na nagsalita si Isabela. Lumapit na lamang siya at sa unang pagkakataon mula nang namatay si Leandro, hinayaan niyang umiyak ang biyena niya sa tabi niya nang walang galit sa pagitan nila. Hindi nagtagal at tuluyang sumiklab ang kaso. Dahil sa audio file at sa iba pang ebidensya, inaprubahan ng piskalya ang pagsasampa ng mas mabibigat na reklamo laban kina Tomas Vayrey at Hector Salcedo. Conspiracy to commit fraud, large-scale falsification of documents, arson with homicide implications, at iba pang kaugnay na kaso. Kasabay nito, ipinag-utos din ang mas malalim na pagbusisi sa mga dating medico-legal at insurance records na nilagdaan noong panahon ng sunog. At doon lumitaw ang isa pang pangalan na matagal nang nagtatago, si Dr. Vayrel Cancino. Sa tulong ng ilang contact ni Captain Armand at ng koordinasyon ng ibang regional units, nahanap si Dr. Vayrel sa isang maliit na bayan sa Iloilo. Noong una ay ayaw nitong magsalita, ngunit nang ipinaliwanag ni Captain Armand na nasa ilalim na ito ng legal na proseso at mas makabubuting magsabi ng totoo, tuluyan na rin itong bumigay. Sa isang sworn deposition na ipinadala sa piskalya, inamin ni Dr. Vayrel na pinilit lamang siyang pumirma sa ulat na nagsasabing sapat na ang pagkakakilanlan sa labi ni Leandro kahit kulang ang aktwal na physical verification. May 2 lalaking pumunta sa klinik ko noon, sabi nito sa salaysay. Isa sa kanila si Thomas. Sinabi nilang kung gusto kong makauwi pa ang anak ko ng ligtas mula sa school, huwag na akong maging maselan sa proseso. Nang mabasa ni Isabela ang kopya ng salaysay, hindi niya alam kung mas nangingibabaw ba ang galit o ang pagkawasak. Hindi lang pala si Leandro ang tinakot, pati na ang mga taong nasa paligid ng kaso ay isa-isang binusalan sa pamamagitan ng takot. Samantala, si Attorney Celine Ubara na matagal na nilang tinitignan ng may pagdiduda, ay biglang humiling ng pribadong pakikipagkita kay Attorney Simeon at kay Isabela. Sa isang tahimik na kafe sa Maynila, sila nagkita. Pagdating pa lang ni Celine ay halata nang wala na ang dating matigas at malamig nitong anyo. Nakaayos pa rin itong babae, pero sa unang pagkakataon ay may bakas ng puyat at pagod sa mukha nito. Hindi ako makakahingi ng tawad sa isang pagkikita lang, sabi ni Celine habang diretsyong nakatingin kay Isabela. Pero hindi ko na kayang ituloy ang pagtatanggol sa kanila. Tahimik lamang si Isabela. Bakit po kami dapat maniwala sa inyo? Tuwirang tanong ni Isabela. Napayuko si Celine. Hindi ko hinihinging magtiwala ka agad.
pero may dala ako. Mula sa bag nito ay inilabas niya isang brown envelope na may lamang memorandum, email printouts at kopya ng payment routing instructions. Nandoon ang ilang utos na nag-uugnay sa legal shielding ng mga properties at insurance claims kay Hector Salcedo. Hindi man iyon direktang pag-aamin sa pagpatay, sapat na iyon upang patunayan na may organisadong pagtatakip na naganap. Gamitin ninyo ito, mahinang sabi ni Celine. Ito na lang ang kaya kong gawin para hindi ako tuluyang maging kasabwat. Hindi agad sumagot si Isabela. Ngunit sa pagkakataong iyon, naintindihan niya na sa ganitong klaseng laban, hindi lahat ng tao ay ganap na mabuti o masama sa simula. May mga taong nalulunod sa maling sistema at huli nang nagigising. At may mga taong kahit huli na, ay piniling bumawi. Dumating ang mga linggo ng pagdinig at paglilitis. Hindi naging madali. Maraming pagkakataong kinailangang humarap si Isabela sa korte, ulitin ang masasakit na detalye, pakinggan ng mga abogado ng depensa na pilit binabaluktot ang larawan ni Leandro at sagutin ang mga tanong na parang muling naghuhukay sa sugat niyang hindi pa tuluyang maghilom. Mulit sa bawat pag-upo niya sa witness stand, isa lang ang nasa isip niya, si Micaela. Isang gabi bago ang huling pagdinig, nadatan niyang gising pa ang anak niya at nakaupo sa may bintana. "Anak, bakit hindi ka pa natutulog?" Napangiti si Isabela kahit lumuluha. Tumayo siya at habang dahan-dahang sumisiklab ang liwanag ng umaga sa sementeryo, naramdaman niyang may bahagi ng puso niyang 5 taon ding nakabaon ang sa wakas ay nakaahon na. Hindi na siya iyong babaeng winasak na pagkawala. Hindi na siya iyong byuda na nilulunod ng kahirapan, paninisi at takot. Isa na siyang babaeng tumindig, lumaban, nagpalaki ng anak ng may dangal, nagdala ng liwanag sa isang kasong matagal nang ibinaon sa dilim, at nakagawa ng bagong buhay mula sa mga abo ng nakaraan. At sa wakas, ang liham na minsang nagpatakbo sa kanya sa takot at nagpatulak sa kanya para tumawag sa pulis ay naging simula rin ng wakas ng kasinungalingan at ng simula ng tunay na kapayapaan para sa kanila.